Isang katotohanan na hindi madalas sinasabi ang dahilan kung bakit maraming kumikita pero nananatiling kapos sa buhay. Isang lihim na paulit-ulit na nangyayari sa likod ng sipag, diskarte at mahabang oras ng pagtatrabaho. Isang realidad na kahit anong pilit ang gawin ay parang laging may humihila pabalik sa dating estado. Isang bagay na hindi tinuturo sa eskwelahan pero kritikal para sa tunay na pagyaman. Isang tanong na dapat sagutin kung bakit hindi umaangat kahit todo na ang effort araw-araw. Habang tumatagal ay lalong nagiging malinaw na hindi lang laki ng kita ang sukatan ng pag-asenso sa buhay. Habang nadadagdagan ang responsibilidad ay mas nagiging mahalaga ang bawat desisyon na may kinalaman sa pera. Habang patuloy ang paghahanap ng paraan para kumita ay may mga maling ugali na tahimik na sumisira sa progreso. Habang nagiging abala ang karamihan sa trabaho ay nakakalimutang ayusin ang pundasyon ng kanilang mindset. Habang patuloy ang pag-ikot ng pera, ay may mga butas na hindi napapansin kaya mabilis din itong nawawala. Marami ang nagsisimula ng may pangarap na makaahon sa hirap at makamit ang financial freedom. Marami ang nagsasakripisyo ng oras, pagod at lakas para lamang mabigyan ng magandang buhay ang pamilya. Marami ang nagtataka kung bakit tila ba hindi sapat ang kanilang ginagawa kahit todo na ang ibinibigay. Marami ang hindi nakakaalam na may mga simpleng ugali na unti-unting sumisira sa kanilang kinabukasan. Marami ang naghahanap ng sagot pero hindi napapansin na nasa sarili lamang nila ang tunay na dahilan. Bago tayo magsimula, iniimbitahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at tuklasin natin kung paano umasenso sa buhay. Sa likod ng bawat kwento ng tagumpay ay may mga pagbabago na ginawa sa sarili at sa paraan ng pag-iisip. Sa likod ng bawat milyon na naipon ay may mga ugaling tinanggal at pinalitan ng mas maayos na diskarte. Sa likod ng bawat matagumpay na negosyo ay may malinaw na kontrol sa emosyon at tamang paghawak ng pera. Sa likod ng bawat pag-angat ay may disiplina na hindi basta-basta natitinag kahit maraming tukso sa paligid. Sa pagpapatuloy ng usapan ay mas mauunawaan kung alin sa mga ugali ang kailangang baguhin para tuluyang umusad ang buhay. Una, ugaling walang kontrol sa paggastos. Madaling kumita ng pera pero mahirap itong panatilihin kapag kulang ang pagpipigil sa sariling paggastos sa araw-araw. Dahan-dahang nauubos ang kinikita dahil sa maliliit na bayarin na hindi nabibigyang pansin. Paunti-unting nawawala ang ipon dahil sa biglaang pagbili na hindi pinag-iisipan ng mabuti. Habang tumatagal ay lumalala ang sitwasyon kapag mas inuuna ang pansamantalang kasiyahan kaysa sa seguridad sa hinaharap. Unti-unting lumalayo ang pangarap na makaangat dahil walang malinaw na direksyon ang paglabas ng pera. Kadalasang nangyayari ang ganitong sitwasyon sa mga taong madaling maimpluwensyahan ng uso at social media trends. Malaking epekto rin ang pakikisabay sa barkada kahit hindi naman tugma sa kakayahan ng bulsa. Napapadalas ang pagbili ng bagay na hindi naman kailangan at nauuwi lamang sa pagsisisi. Hindi namamalayan na ang maliliit na halaga kapag pinagsama-sama ay nagiging mabigat na pasanin. Nawawala sa isip ang mas mahalagang layunin dahil natatabunan ng panandali ang kagustuhan. Isang malaking pagsubok ang pag-iwas sa tukso lalo na sa panahon na napakadaling gumastos gamit ang teknolohiya. Sa isang pindot lamang ay agad nakakabili ng produkto kahit hindi planado. Ang madalas na pagkain sa labas ay nagiging regular na gastusin na hindi napapansin agad. Ang pag-treat sa sarili bilang gantimpala ay nagiging dahilan ng sobrang paglabas ng pera. Ang kakulangan sa pagpipigil ang nagiging ugat ng tuloy-tuloy na pagkawala ng kinikita. Mahalaga ang pagkakaroon ng malinaw na limitasyon sa bawat perang ilalabas araw-araw. Paglalaan ng budget ay nakakatulong upang makontrol ang direksyon ng gastos. Pagbibigay halaga sa pangangailangan ay mas dapat unahin kaysa sa pansariling luho. Pag-iwas sa hindi planadong pagbili ay malaking tulong para mapanatili ang ipon. Pagsusulat ng bawat transaksyon ay nagbibigay linaw kung saan napupunta ang pera. Simula ng pagbabago ay nagmumula sa pagiging mulat sa sariling gawi at desisyon. Pagkilala sa maling nakasanayan ay nagbibigay daan para sa mas maayos na paghawak ng pera. Pagpapalakas ng tamang pananaw ay tumutulong upang makaiwas sa tukso ng walang saysay
na paggastos. Paglalaan ng oras sa pagplano ay nagdadala ng mas malinaw na direksyon sa buhay pinansyal. Pagkakaroon ng konkretong layunin ay nagsisilbing gabay upang tuluyang makamit ang inaasam na pagyaman. Ikalawa, ugaling walang ipon at walang plano. Kumikita ang isang tao buwan-buwan pero nauuwi lamang sa pagbabayad ng obligasyon ang halos lahat ng kinikita nang walang natitira para sa sarili. Kapag walang malinaw na direksyon ng pera, ay mabilis itong nawawala kahit pa tumaas ang sahod o dumami ang pinagkakakitaan. Sa paglipas ng panahon, ay walang nabubuong pondo para sa emergency o kahit sa simpleng pagkakataon na pwedeng pagkakitaan. Nauuwi sa pangungutang kapag may bigla ang pangangailangan dahil walang nakahandang ipon na pwedeng sandalan. Habang tumatagal ay mas lalong nagiging mahirap makabangon dahil paulit-ulit lamang ang ganitong sitwasyon. Maraming Pilipino ang nasanay na ubusin agad ang sweldo sa mga bayarin at pansariling kagustuhan pagkatapos matanggap ang sahod. Kulang sa maayos na pagpaplano, kaya walang sistema kung paano hahatiin ang kinikita sa mas mahalagang aspeto. Mas nauuna ang paggastos sa mga bagay na hindi naman kailangan bago pa man makapaglaan para sa kinabukasan. Nawawala ang pagkakataon na mapalago ang pera dahil walang natitirang kapital na pwedeng gamitin sa mas produktibong paraan. Nagiging paulit-ulit ang cycle ng pagtatrabaho at paggastos na walang malinaw na progreso sa buhay. Isang malaking pagkukulang ang hindi paglalaan ng kahit maliit na porsyento ng kita para sa pag-iipon at paghahanda sa hinaharap. Sa bawat araw na lumilipas na walang naitatabi, ay unti-unting nawawala ang pagkakataon na makabuo ng matibay na safety net. Kapag dumating ang hindi inaasahang problema, ay walang ibang pagpipilian kundi mangutang o umasa sa tulong ng iba. Hindi nabibigyang pansin ang lakas ng maliit na ipon na lumalaki kapag pinagsama-sama at pinatagal. Hindi rin nakikita na ang simpleng disiplina sa pag-iipon ay pundasyon ng tunay na pag-asenso sa buhay. Mahalaga ang pagkakaroon ng malinaw na plano kung paano hahawakan ang bawat perang pumapasok buwan-buwan. Paglalaan ng tiyak na porsyento para sa ipon ay nagbibigay proteksyon laban sa mga biglaang gastusin at krisis. Pagbuo ng emergency fund ay nagdadala ng kapayapaan ng isip at mas matibay na kumpiyansa sa sarili. Pag-set ng konkretong financial goals ay nagsisilbing gabay sa bawat hakbang at desisyon na gagawin. Pagdidisiplina na unahin ang pag-iipon bago ang paggastos ay nagbubunga ng pangmatagalang benepisyo. Pagbabago ng pananaw tungkol sa kahalagahan ng pag-iipon ang unang hakbang para makawala sa ganitong sitwasyon. Pagkakaroon ng habit na magtabi agad kahit maliit na halaga sa bawat kita ay magbibigay ng malaking resulta sa hinaharap. Pagiging consistent sa pag-iipon kahit hindi kalakihan ang halaga ay mas mahalaga kaysa sa pabago-bagong diskarte. Pagtuon sa pangmatagalang layunin ay makakatulong upang maiwasan ang padalos-dalos na paggastos. Pagkakaroon ng malinaw na direksyon sa pera ay magdadala sa mas maayos at mas matatag na kinabukasan. Ikatlo, ugaling takot mag-invest at palaguin ang pera. Maraming kumikita ng sapat pero nananatiling stagnant ang estado dahil hindi pinapalago ang kinikita sa mas produktibong paraan. Habang tumatagal ay naiipit ang pera sa simpleng pag-iipon lamang na hindi naman lumalaban sa pagtaas ng presyo ng bilihin. Unti-unting nababawasan ang tunay na halaga ng pera dahil sa inflation na hindi napapansin ng karamihan. Nananatili sa parehong antas ang buhay dahil walang hakbang na ginagawa para maparami ang pinagkukunan ng kita. Nagiging limitado ang oportunidad dahil pinipiling manatili sa ligtas pero mabagal na galaw ng pera. Kadalasang pinipigilan ng takot ang maraming tao na subukan ang pag-i-invest kahit may kakayahan naman silang magsimula. Naririnig ang mga kwento ng pagkalugi, kaya mas pinipiling huwag na lamang sumubok at manatili sa nakasanayan. Nabubuo ang paniniwala na delikado ang investment kahit hindi pa ito lubos na nauunawaan. Nagiging dahilan ang kakulangan sa kaalaman, kaya mas pinipili ang hindi paggalaw ng pera. Nawawala ang pagkakataon na kumita ng mas malaki dahil sa pag-iwas sa risk. Isang malaking pagkakamali ang pananatili sa comfort zone pagdating sa pera at oportunidad. Sa bawat taon na lumilipas na walang investment, ay nawawala ang chance na mapalago ang kinikita. Kapag hindi kumikilos ang pera,
ay hindi rin ito nagbubunga ng panibagong kita. Mas nauungusan ng iba na handang matuto at sumubok kahit may kaakibat na panganib. Mas lalong nahihirapan habulin ang pagyaman kapag huli na nagsimula. Mahalaga ang pag-aaral bago pumasok sa anumang uri ng investment para mabawasan ang panganib. Pag-unawa sa iba-ibang paraan tulad ng negosyo, stocks o iba pang asset ay nagbibigay ng mas malawak na oportunidad. Pagsimula sa maliit na halaga ay magandang paraan para matutunan ang galaw ng pera. Pag-diversify ng pinaglalagyan ng pera ay nakakatulong upang maprotektahan ang kapital. Pagkakaroon ng tamang mindset ay mahalaga upang hindi matakot sa bawat galaw ng market. Pagbabago ng pananaw tungkol sa risk at oportunidad ang susi para makapag-umpisa. Pagkilala na ang takot ay bahagi lamang ng proseso ay makakatulong upang makakilos. Pagkakaroon ng lakas ng loob na sumubok, kahit maliit, ay magbubukas ng mas maraming posibilidad. Pagpapalawak ng kaalaman sa financial literacy ay magbibigay ng mas matibay na pundasyon. Pag-aksyon sa tamang oras ay magdadala sa mas mabilis at mas tuloy-tuloy na pagyaman. Ika-4, ugaling umaasa lang sa iisang pinagkukunan ng kita. Maraming masisipag na manggagawa ang nakatali sa iisang source ng income, kaya limitado ang pag-angat sa buhay. Kapag iisa lamang ang pinanggagalingan ng pera, ay mas mataas ang panganib kapag biglang mawala ang trabaho o humina ang negosyo. Sa ganitong sitwasyon ay walang backup na mapagkukunan kapag may hindi inaasahang pangyayari. Nagiging mabagal ang pag-usad dahil nakadepende lamang sa iisang daloy ang pagpasok ng pera. Habang tumatagal, ay mas nagiging mahirap palaguin ang yaman kung walang ibang pinagkukunan. Karaniwan ay nakokontento ang ilan sa regular na sweldo. Kahit sapat lamang ito para sa pang-araw-araw na gastusin, hindi nabibigyan ng pansin ang posibilidad na kumita pa mula sa ibang paraan. Tulad ng sideline o maliit na negosyo, naiiwan ang oportunidad dahil sa kakulangan ng oras o takot na magsimula ng panibagong pagkakakitaan. Nawawala ang chance na mapabilis ang pag-angat dahil walang dagdag na income stream. Nalilimitahan ang kakayahan na mag-ipon at mag-invest dahil kulang ang pumapasok na pera. Isang malaking panganib ang pag-asa sa iisang pinagkukunan lalo na sa bagong takbo ng ekonomiya. Sa oras na mawala ng trabaho, ay agad na apektuhan ang buong sistema ng pamumuhay. Kapag bumaba ang kita ng negosyo, ay direktang nararamdaman ang epekto sa pang-araw-araw na gastusin. Mas nagiging stressful ang sitwasyon dahil walang ibang masasandalan na kita. Mas lumalaki ang pressure dahil walang alternatibong solusyon na nakahanda. Mahalaga ang pagkakaroon ng iba-ibang paraan ng pagkita upang maging mas matatag ang financial status. Pag-explore ng side hustle ay maaaring magbigay ng dagdag na kita kahit nagsisimula pa lamang. Pag-develop ng bagong skills ay nagbubukas ng mas maraming oportunidad sa pagkakakitaan. Pagpasok sa maliit na negosyo ay pwedeng maging simula ng mas malaking income stream. Pag-diversify ng pinagkukunan ng pera ay nagbibigay proteksyon laban sa biglaang pagkawala ng kita. Pagbabago ng mindset mula sa pagiging empleyado lamang tungo sa pagiging opportunistic ay mahalagang hakbang. Pagiging bukas sa bagong oportunidad ay makakatulong upang mapalawak ang sources ng income. Paglalaan ng oras upang maghanap ng dagdag na pagkakakitaan ay magbubunga sa hinaharap. Pagkakaroon ng determinasyon na kumita mula sa iba-ibang paraan ay magpapalakas sa financial foundation. Pagbuo ng maraming daloy ng pera ay magdadala sa mas mabilis at mas siguradong pagyaman. Ika-5, ugaling walang disiplina sa oras at prioridad. Maraming oportunidad ang nawawala araw-araw dahil hindi nagagamit ng maayos ang oras na meron ng isang tao. Sa halip na ilaan sa produktibong gawain, ay napupunta sa mga bagay na walang malinaw na ambag sa pag-unlad. Habang lumilipas ang mga oras, ay walang konkretong nagagawa na makakatulong sa pag-angat ng kabuhayan. Nagiging normal ang pagpapaliban ng mahahalagang gawain hanggang sa tuluyang makalimutan. Unti-unting nawawala ang momentum na sana ay magtutulak sa mas mabilis na pag-asenso. Karaniwan ay nauubos ang oras sa walang katapusang pag-scroll sa social media at panunood ng hindi mahalagang content. Nalulunod sa aliwan kaya hindi na nabibigyang pansin ang mga bagay na mas may halaga sa hinaharap. Nawawala ang focus dahil sa dami ng distractions na madaling ma-access sa araw-araw. Nahihirapang mag-commit sa mga plano
dahil kulang sa tamang sistema ng oras. Naiiwan ang mga pangarap dahil hindi nabibigyan ng sapat na atensyon at aksyon. Isang malaking hadlang sa pagyaman ang kakulangan ng malinaw na direksyon sa paggamit ng oras. Sa bawat araw na walang maayos na plano ay nasasayang ang pagkakataon na makagawa ng hakbang patungo sa tagumpay. Kapag walang malinaw na priorities, ay madaling madala ng kung ano ang madali at masarap gawin. Mas pinipili ang panandali ang aliw kaysa sa pangmatagalang benepisyo na mas mahalaga. Mas bumabagal ang progreso dahil walang consistency sa ginagawa araw-araw. Mahalaga ang pag-set ng malinaw na layunin upang magkaroon ng direksyon ng bawat oras na ginugugol. Paggawa ng daily schedule ay makakatulong upang masigurong may oras para sa mahahalagang gawain. Pag-prioritize sa high-value tasks ay nagbibigay ng mas malaking resulta kumpara sa abalang walang saysay. Pag-limit sa distractions ay tumutulong upang mapanatili ang focus at momentum. Pag-develop ng habit na maging consistent ay susi para sa tuloy-tuloy na pagunlad. Pagbabago ng pananaw tungkol sa oras bilang mahalagang asset ay magbubukas ng mas maraming oportunidad. Pagkilala na bawat minuto ay may katumbas na halaga ay magtutulak upang gamitin ito ng tama. Pagiging intensyonal sa bawat ginagawa ay makakatulong upang makamit ang mas malinaw na resulta. Paglalaan ng sapat na oras sa pag-aral at pag-develop ng skills ay magbubunga sa hinaharap. Pag-control sa sariling routine ay magdadala sa mas organisado at mas matagumpay na buhay. Ika-6, ugaling walang kontrol sa emosyon sa pera. Maraming desisyon sa pera ang nagiging mali kapag pinairal ang emosyon kaysa sa malinaw na pag-iisip sa bawat sitwasyon. Sa tuwing nangingibabaw ang saya, galit o lungkot ay nagiging pabigla-bigla ang galaw ng pera nang walang sapat na pag-aaral. Unti-unting naapektuhan ang financial stability dahil sa mga hakbang na hindi pinagplanuhan ng maayos. Nagiging sanhi ng pagkalugi ang padalos-dalos na aksyon, lalo na sa pagbili o pag-invest. Habang tumatagal, ay nasisira ang diskarte dahil sa paulit-ulit na emosyonal na desisyon. Karaniwan ay napapabili ang isang tao bilang gantimpala sa sarili matapos ang nakakapagod na araw sa trabaho. May mga pagkakataon na ginagamit ang shopping bilang paraan para maibsan ang stress at problema. Nagiging impulsive ang pagbili kapag nadadala ng excitement sa mga sale at promosyon. Nahihirapang tumanggi sa tukso dahil inuuna ang nararamdaman kaysa sa pangangailangan. Nawawala ang kontrol dahil walang malinaw na limitasyon sa emosyon at paggastos. Isang malaking panganib ang paghalo ng emosyon sa mga desisyon na may kinalaman sa pera at negosyo. Sa larangan ng investment ay maaring magbenta ng palugi dahil sa takot o magpasok ng pera dahil sa sobrang kumpiyansa. Sa negosyo ay pwedeng gumawa ng maling hakbang dahil sa galit o pressure mula sa paligid. Sa personal na finances ay nagiging magulo ang budget dahil sa hindi kontroladong reaksyon. Mas nagiging komplikado ang sitwasyon kapag hindi natutunan ang tamang paghawak ng emosyon. Mahalaga ang pagkakaroon ng malinaw na sistema bago gumawa ng anumang financial decision. Pagbibigay ng oras para mag-isip ng mabuti bago gumastos ay nakakatulong upang maiwasan ang pagkakamali. Pag-set ng limitasyon sa sarili ay nagsisilbing gabay sa bawat hakbang na gagawin. Pag-iwas sa desisyon kapag mataas ang emosyon ay makakatulong upang manatiling kalmado ang isip. Pag-develop ng disiplina sa pagkontrol ng sarili ay mahalaga para sa pangmatagalang tagumpay. Pagbabago ng approach sa paghawak ng pera ay nagsisimula sa pagkilala sa sariling emosyon. Pagiging aware sa mga triggers ay nagbibigay ng kakayahang makaiwas sa impulsive na galaw. Pagpili na maging rational kaysa reactive ay magdudulot ng mas maayos na resulta. Paglalaan ng oras upang pag-aralan ang bawat hakbang ay magbibigay ng mas malinaw na direksyon. Paglinang ng matatag na kontrol sa emosyon ay magdadala sa mas disiplinado at mas maunlad na buhay pinansyal. Ika-7, ugaling walang patuloy na pag-aaral sa pera. Maraming tao ang humihinto na sa pagkatuto matapos makapagtapos ng pag-aaral, kahit nagbabago ang mundo ng pera at negosyo. Sa kakulangan ng bagong kaalaman, ay nahuhuli sa mga modernong paraan ng pagpapalago ng kita at pag-manage ng finances. Unti-unting nawawala ang pagkakataon na makasabay sa mga taong patuloy na nag-upgrade ng kanilang skills at mindset. Nagiging limitado ang kakayahan na gumawa ng mas matalinong desisyon dahil kulang sa impormasyon.
Habang tumatagal ay mas lumalaki ang agwat sa pagitan ng mga umaangat at sa mga nananatili sa parehong estado. Karaniwan ay inuuna ang aliwan kaysa sa pag-aaral ng mga bagay na makakatulong sa pag-asenso. Mas pinipiling magpahinga o maglibang sa halip na magbasa o matuto ng bagong kaalaman tungkol sa pera. Nawawala ang interes sa pag-develop ng sarili dahil kampante na sa kasalukuyang kalagayan. Nahihirapang umadapt sa pagbabago dahil kulang sa exposure sa bagong ideya at oportunidad. Naiiwan sa likod dahil hindi naglalaan ng oras para sa personal growth. Isang malaking hadlang sa pagyaman ang pagiging sarado sa bagong kaalaman at karanasan. Sa bawat taon na lumilipas na walang natututunan, ay nababawasan ang kakayahan na makahanap ng mas magandang oportunidad. Kapag hindi lumalawak ang kaalaman, ay nananatiling pareho ang resulta ng ginagawa. Mas naungusan ng iba na patuloy na nag-aaral at nag-i-invest sa sarili nilang pagunlad. Mas nagiging mahirap umangat kapag hindi sumasabay sa pagbabago ng panahon. Mahalaga ang paglalaan ng oras para sa patuloy na pag-aaral tungkol sa financial literacy at negosyo. Pagbabasa ng libro at pakikinig sa mga eksperto ay nagbibigay ng bagong pananaw at ideya. Pag-attend sa mga seminar o online courses ay makakatulong upang mapalawak ang kaalaman. Pag-apply ng natutunan sa totoong buhay ay susi para makita ang resulta. Pagiging consistent sa pag-develop ng sarili ay nagdudulot ng pangmatagalang benepisyo. Pagbabago ng mindset tungo sa pagiging lifelong learner ay mahalagang hakbang para umasenso. Pagkilala na ang kaalaman ay isang asset na hindi mawawala ay nagbibigay ng inspirasyon upang magpatuloy. Pagiging bukas sa feedback at bagong ideya ay makakatulong sa pag-improve ng sarili. Paglalaan ng oras araw-araw para matuto, kahit kaunti ay magbubunga sa hinaharap. Pagpapalawak ng kaalaman ay magdadala sa mas maraming oportunidad at mas malaking kita. Ikawalo, ugaling walang malinaw na layunin sa buhay pinansyal. Maraming tao ang nagtatrabaho araw-araw, pero walang tiyak na direksyon kung saan talaga papunta ang kanilang kinikita. Sa kawalan ng malinaw na layunin, ay nagiging paulit-ulit lamang ang routine nang walang konkretong progreso na nararamdaman. Unti-unting nawawala ang gana dahil hindi nakikita ang mas malalim na dahilan kung bakit nagsisikap. Nagiging magulo ang desisyon sa pera dahil walang gabay na sinusundan sa bawat hakbang. Habang tumatagal, ay mas lalong lumalabo ang pangarap dahil walang konkretong target na hinahabol. Karaniwan ay sumusunod lamang sa agos ng buhay at nakukontento na sa kung ano ang meron sa kasalukuyan. Hindi nabibigyan ng oras ang pag-define kung ano ba talaga ang gustong marating sa aspeto ng pera. Nawawala ang focus dahil walang malinaw na sukatan ng tagumpay na gustong makamit. Nahihirapang gumawa ng tamang desisyon dahil walang direksyon na sinusundan. Naiiwan ang mga oportunidad dahil hindi agad nakikilala kung alin ang mahalaga. Isang malaking hadlang sa pagyaman ang kawalan ng malinaw na vision para sa hinaharap. Kapag walang target ay mahirap sukatin kung umuusad ba o nananatili lamang sa parehong lugar. Sa bawat desisyon na ginagawa ay nagiging random dahil walang malinaw na basehan. Mas nagiging madali ang madala ng tukso dahil walang matibay na dahilan para umiwas. Mas tumatagal ang pag-asenso dahil walang konkretong plano na sinusundan. Mahalaga ang pag-set ng malinaw at specific na financial goals na may tiyak na panahon at halaga. Pagkakaroon ng vision kung anong klaseng buhay ang nais makamit ay nagbibigay inspirasyon sa araw-araw. Pagsulat ng mga layunin ay nakakatulong upang maging mas konkreto at mas madaling sundan. Pag-breakdown ng malalaking pangarap sa mas maliliit na hakbang ay nagpapadali sa proseso. Pag-review ng progreso ay nagbibigay linaw kung nasa tamang direksyon ng tinatahak. Pagbabago ng pananaw tungkol sa kahalagahan ng layunin ay magdadala ng mas malinaw na direksyon sa buhay. Pagkilala na ang bawat hakbang ay dapat naka-align sa mas malaking pangarap ay makakatulong upang manatiling focused. Pagiging committed sa sariling goals ay magbibigay lakas upang malampasan ang mga pagsubok. Paglalaan ng oras para planuhin ang kinabukasan ay isang investment na may malaking balik. Pagkakaroon ng malinaw na layunin ay magsisilbing gabay tungo sa tuloy-tuloy at makabuluhang pagyaman. Bawat desisyon sa pera ay may direktang epekto sa kinabukasan na binubuo araw-araw. Bawat ugaling paulit-ulit na ginagawa ay nagiging bahagi ng sistema na humuhubog sa estado ng buhay pinansyal.
Bawat pagkakataon na hindi pinapansin ang maling gawi ay nagiging dahilan ng mabagal na pag-usad. Bawat maliit na pagbabago sa mindset ay maaring magdala ng malaking pag-angat sa takdang panahon. Bawat hakbang na may disiplina ay nagiging pundasyon ng mas matatag na kinabukasan. Sa likod ng bawat kwento ng tagumpay ay hindi lang sipag ang umiiral, kundi malinaw na pagkontrol sa sarili at tamang paghawak ng pera. Sa likod ng mga taong umaangat ay may mga ugaling sinadyang baguhin para makalayo sa siklo ng pagkakapos. Sa likod ng bawat financial freedom ay may matinding disiplina na paulit-ulit na pinili kaysa pansamantalang aliw. Sa likod ng bawat maayos na pamumuhay ay may malinaw na direksyon at matibay na pananaw sa pera. Sa likod ng bawat pagyaman ay may matagal na proseso ng paghubog ng tamang ugali at tamang desisyon. Ngayon ang pagkakataon na simula ng pagbabago, bago pa lumala ang mga nakasanayang hadlang sa pag-unlad. Ngayon ang tamang oras upang piliin ang mas matalinong galaw kaysa manatili sa parehong ikot ng problema. Ngayon ang simula ng pagbuo ng mas maayos na sistema sa paghawak ng kinikita at pagplano ng kinabukasan. Ngayon ang sandali upang itama ang mga maling gawi na matagal nang pumipigil sa pag-asenso. Ngayon ang hakbang na maaring magbukas ng mas malawak na oportunidad para sa mas magandang buhay. Muli kaibigan, iniimbitahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at tuklasin natin kung paano umasenso sa buhay. Sa bawat araw na may tamang disiplina at malinaw na layunin, ay mas lumalapit ang buhay na matagal nang inaasam. Sa bawat pagpili na umiwas sa maling ugali, ay mas lumalakas ang pundasyon ng financial stability. Sa bawat pagdedesisyon na may pangmatagalang pag-iisip, ay mas lumalawak ang oportunidad na darating. Sa bawat hakbang na may determinasyon, ay mas nagiging posible ang tunay na pagyaman. Sa bawat pagpapatuloy ng tamang direksyon, ay mas nagiging makatotohanan ang tagumpay na matagal nang hinahangad.